Ang mas malaking utak ay maaaring hindi katumbas ng mas mataas na katalinuhan, ayon sa isang kahangahangang pagtuklas tungkol sa isang maagang hominin. Ang Homo naledi, isang hominin na natuklasan sa Rising Star Cave System sa Cradle of Humankind ng Africa noong 2013, ay may mga kamay at paa na tulad ng tao. Ngunit isang utak sa ikatlong beses ang laki ng tao sa isang katangian ng mga mananaliksik na dating inuugnay ang isang marker na mas kaunti katalinuhan kaysa sa mga kamay ng mga kamag-anak nito ng Homo sapien. Ngunit ang assertion na mas malaking utak ay gumagawa para sa isang mas matalinong species ay maaaring hindi itinatag ngayon na ang mga siyentipiko ay gumawa ng isang napakasakit na paglalakbay sa Racing Star Cave at natuklasan ang mga species na nabubuhay mga 335,000 hanggang 236,000 years na ang nakalipas. Ito ay nilibing ang mga patay nito sa minamarkahan, ang mga libingan. Ito ang unang species na hindi tao sa kasaysayan na kilala na gumawa nito, sabi ng paleoanthropologist at National Geographic Explorer sa Residence Lee Berner sa ABC News. Ang mga mananaliksik ay nagsimulang mag-hypothesize na mga Homo naledi ay inilibing ang kanyang mga patay sa panahon ng patuloy na paghuhukay noong 2018 at noong Hulyo 2022, ang mga hunch na iyon ay hindi lamang napatunayan ngunit pinalaki ng makita ni Berner at ang kanyang kupunan ang mga skeletals na labi ng Homo naledi at pagkatapos ay ang mga larawan inukit sa dingding sa itaas ng mga ito upang markahan ang mga nakahimlay doon. Ang mga simbolo ay may kasamang mga tatsulok, mga parisukat at isang uri ng hashtag na karatula. Tulad ng sa dalawang cross-hatching na pantay ang mga palatandaan, sabi ni Berner. Gayunpaman, hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin ng mga ukit na ito at susuriin ng mga mananaliksik kung mayroong random na pagkakataon na ginamit ni Homo naledi ang parehong mga simbolo tulad ng mga tao o kung nakuha ang mga ito mula sa isang uri ng makabahaging ninuno. Ito ay hindi malinaw kung mayroong anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Homo naledi at Homo sapiens na maaring umiral sa parehong oras mga 250,000 years na ang nakalipas. Ang mga mananaliksik ay patuloy na nagtatrabaho sa molecular biology ng mga labi upang matukoy kung ang mga pagkakatulad sa mga ito. Ang natuklasan ay kapansin-pansin at kagulat-gulat at binubura ang ideya ng pagiging kakaiba ng tao. Ang mga tao ay iba kaysa sa mga hayop at espesyal dahil sa kanilang malaking utak. Ang Homo naledi ay may talino na kasing laki ng chimpanzee, ngunit nagsagawa ang mga ritual na libing. Isa pang ugali ng dati ay ipinapalagay na ginagawa lamang ng mga tao, sabi ni Berner. Nalaman din ng mga siyentipiko na ang Homo naledi ay may apoy pati na rin ang mga uri ng hayop na kanilang kinakain batay sa lokasyon ng mga buto na natagpuan sa yungib at ang mga silid na katabi ng mga ito. Sinabi ni Berner at idinagdag ang mga mananaliksik ay walang alam tungkol sa pag-uugali ng mga species bago ang pagtuklas. Maaaring naglalagay pa sila ng mga artifacts sa mga libingan kasama ang mga katawan. Bigla silang napunta mula sa pagkakaroon lamang ng mga kahangahangang aralin sa anatomiya ng isang species patungo sa isang buong kultura, sabi ni Berner. Ang mga species ay nailarawan sa pamamagitan ng kanilang pinhead at matangkad, payat na katawan na mukhang hindi tumutugma sa yugto ng panahon kung saan sila nabuhay. Mukhang dapat silang mabuhay
milyong-milyong taon na ang nakalipas. Ngunit sila ay aktwal na umiiral sa 250,000 years o hanggang sa 350 years na ang nakalipas. Sa parehong oras, ang mga modernong tao ay umusbong, sabi ni Berner. Hindi rin malinaw kung kailan nawala ang Homo naledi. Isa sa mga maaring dahilan kung bakit Homo naledi pa rin ang nailarawan ni Berner bilang isang kahangahangang misteryosong species. Ito ay isang pambihirang sayentipikong sandali at isa sa hahantong at pagalugad at higit pang mga pagtuklas sa susunod na mga dekada, sabi ni Berner. Habang ang Rising Star ay isa sa mga pinakakilalang kuweba, Cradle of Mankind na idineklara bilang UNESCO World Heritage Site noong 1999 na explore lang ito ng dosi-dosinang tao. Ngunit ang mga baguhang caver na iyon at ilang mga profesional ay hindi kailanman natuklasan ang tunay na mga kakabalaghan ng kung ano ang nilalaman ng kuweba. Pagkatapos gumawa ng mapa ng kuweba noong 2008, natuklasan ni Berner ang isang makitid, parang shot-like labyrinth na humantong sa silid kung saan natagpuan ang mga buto. Kinailangan ni Berner na mawala ng 55 pounds upang makasya sa kuweba na may sukat na 7.5 pulgada lamang ang lapad sa puwang na kailangan niyang dumaudusdus upang ma-access ang kuweba at 11 hanggang 12 pulgada na pinakamalawak ang mga punto. Ang kuweba ay hindi maaaring palawakin dahil maaari itong maglagay sa panganib sa integridad ng struktura at makapinsala sa anumang mga artifact na nanatili sa ibaba. Ang 40-foot na paglalakbay pababa sa pitch black chute ay torture na kinakailangan ng mahirap na maniobra ng katawan kahit na-dislocate ni Berner ang kanyang balikat at napunit ang kanyang rotator cuff sa isang punto nang siya ay natigil. Inabot siya ng mga 15 minutes bago bumaba at mahigit isang oras bago siya makabalik, aniya. Walang paraan upang gumamit ng kagamitan upang tumulong sa daanan. Hindi nakapasok si Berner sa silid na may mga ukit, isang gawaing naiwan sa kanyang mga kasamahan na may mas maliit na build. Nakakakuha pa rin siya ng pisikal na pagsasanay at hindi maiangat ang kanyang kanang braso ng buo, ngunit sulit ang bawat sandali nito, sabi niya. Si Berner ay kasangkot din sa mga natuklasan na humantong sa pagtuklas ng Australopithecus sediba noong 2008 sa Malapa site din sa duyan ng Afrika. Nabuhay ang Australopithecus sediba sa pamamagitan ng 1.97 at 1.98 million years na ang nakalipas. Ikaw, ano masasabi mo sa video ito? Pakishare po yan sa comment section. At kung gusto mo rin mag-request ng video, i-comment na din ang title para magawan ko ng research. Thank you for watching, guys. I hope you like my video and don't forget to subscribe and click the bell button for more updates. And see you on my next video.